napunta yung pera na pinagbentahan ng ginto? I'm looking at it from a deeper perspective, ha? Kasi ang nakikita natin, ang Bangko Sentral nagbebenta ng ginto. Mm. Tapos kini-question natin, bakit kayo nagbenta ng ginto? Sabi ko nga, patas ang presyo ng ginto. Ba't kayo nagbenta ngayon? Oh. Tapos ang tanong ng tama, nasaan yung pera? Of course, it's just one asset, gold, exchanged with another asset called cash. Okay. Pero ito yun, ang bigger perspective, deeper understanding. Walang tiwala ang taong bayan kay Marcos. Kung presidenteng Bangag ayon kay Kati Binag, ano, ay mahilig sa party-party. Ayan. Mahilig sa yes. Ano, nakasama niyo po ito, attorney, marami po bang beses ito nakasama niyo, nakita niyo talaga mahilig sa party? Ito mag-asawang ito. Ito sinabi ko na to, Kuya Dan. Ito sinabi ko na to, ha? But by way of answering your question, so ako, I will not answer directly, ha? Hindi ko diretsohin. I'll give you examples para makita nyo. Because examples actually makes the answer credible. It gives an insight kung ano ba talaga nasa isip nila. Yun. Yes, attorney. Yun nga, no, na sinabi niya na dismayed at deceived. Tapos nung tinanong siya ng mga reporter kung ano daw po yung napala niya diyan sa Southeast Asia sa summit na yan, meeting na yan, ang sabi niya marami daw po tayo na nakuhang kaalyadong tutulong sa bansa, pero nung tanungin po siya kung sino-sino ang mga bansang ito, ang sinabi po niya, attorney, hindi pwedeng sabihin at pribado. Attorney, ano mo masasabi niyo dyan? Ang tawag ko dyan, bangag answer. Bangag answer o answer ng isang bangag. Sagot ng isang bangag. So, attorney, ito po, sa tagal-tagal po ninyo na nakasama ang pamilya Marcos, ano, kilala po nyo, at sa ating mga nanonood ngayon, nakikita naman nila, nag-umpisa tayo sa Smartmatic at binulgar nyo sila pero wala silang kibo. Ngayon, pinapatunayan nyo na itong si Lisa ay addict, pusher, at itong si Marcos ay cocaine, wala pa rin silang kibo. Attorney, may posibilidad po kaya kapag nagpalit po ng administrasyon, ibig sabihin yung mga opposition ay maupo, ay possible kaya na maisulong po ang impeachment sa Kongreso at maidala po sa Senado kung magbago at ang ihip ng hangin at ang maidala po natin sa mga sa Kongreso ay hindi na ho mga tao ni Marcos Bangag at ni Lisa Per, possible kaya na magkaroon ng impeachment, attorney? Kuya Dan, I'll just make this clear, ha? Yung sinasabi kong si Marcos Jr. ay bangag, drug addict, cocaine addict, at si Lisa Marcos drug pusher. I take it from the eyewitness accounts of Kati Binan. Hindi ako. Yung testimony ni Kati Binan, ni Miss Kati Binan, which is very forthright and credible to me. Hindi naman sinagot nila mga bangag na ito, hindi naman nila sinagot. So it remains unchallenged. Tandaan niyo mga kababayan, ang aligasyon ni Miss Kati Binan na drug addict si Mr. Marcos at si Lisa Marcos nag-offer sa kanya ng cocaine, meaning to say drug pusher talaga, remains unchallenged. Hindi yan napabulaanan ng mga Marcos. Yung video na pinakita ni Ate Claire, ni Maharlika, sinasabi ng deepfake, that is untrue. Kasi ang nagsabi na deepfake, wala siyang kopya ng original version ng video. So hindi sila competent to show or to prove that it is a deepfake. I think that is yung verified yata yun, or Rappler pa yun. So, going back to your question, Kuya Dan, ano nga ba yun? Nakalimutan ko na tuloy. Hindi, tungkol po dito sa kung sakasakali pong dumating, attorney, yung pagkakataon. Impeachment. Yeah. Okay, impeachment. Na magbalik ka ng ihip ng hangin, ha? That's another view, no? That's another result, mga kababayan, kung ang iboboto po natin ay mga opposition sa Bangag administration. So kung ang opposition ang mas marami sa House of Representatives, ang unang-unang epekto, matatanggal si Tambaloslos sa speaker, di ba? Kasi the speaker
become speaker only if you are voted for by the majority. So kung ang majority ay opposition, di yari Tambaloslos, Tambahudas. Okay? But on the other hand, actually hindi mo kailangan ng maraming I think 1/3 of the members of the House of Representatives is sufficient to send an articles of impeachment to the Senate, di ba? So kung may 300, hindi ako sure kung ilan na talaga ang members ng House of Representatives, be. Tingnan natin. 325 something like that. 320 plus. 320 plus po, attorney. Members of House of Representatives, Philippines, ilan ba silang member? Depende kasi yun 318. So kung 318 ang members ng House of Representatives, kailangan natin ng 106 to send an articles of impeachment to the Senate. I think 1/3, if I remember that right. 1/3 ng House of Representatives send the articles of impeachment to the Senate. So kailangan 106 na congressman lang. So kahit pa si Tambalos-los pa rin ang natitirang speaker, kasi mayroon tayong 1/3, the articles of impeachment goes to the Senate. Sa Senate naman, 24, 2/3 yata needed to convict. So kailangan mo ng 18. So kung may 18 oposisyon ka sa Senado, ay matatanggal talaga si Mr. Marcos. So, para sa kaalaman ng ating mga nanonood, attorney, eto hubang si Bongbong Marcos ay base po sa napapanood nyo, nakikita nyo at na-experience nyo, impeachable po ba ito? At kamukha ho ng, halimbawa ho, wala hong transparency sa atin na di umano nagbenagbenta ng ginto, nawawala yung Maharlika investment para 75 billion, etc. etc. Ano po ang masasabi nyo dito? Okay. I-clarify ko lang yung sa ginto. Actually, hindi ako nag-comment doon. Although it was a big issue back then. I think I was still in the US at that time. Kasi, yung ginto is just a small part, it's just one part of the gross international reserves ng ating bansa. Diba? The gross international reserves is held by the central bank. Foreign direct investments, gold, marketable securities, yun. So, special drawing rights ng World IMF. So, yun yung mga composition ng GIR. So, yung gold is only a part. Now, ang Bangko Sentral kasi, nagbibenta rin, bumibili ng gold, di ba? Bumibili actually ang Bangko Sentral ng gold natin. The one produced in the Philippines, binibili nila yan. Tapos, ang sabi ng Bangko Sentral, we were taking advantage of the rising price of gold, kaya bininta nila yung ilang tonelada ba yon? Bininta nila to realize the gain. Kasi hindi naman actual gain yan until you actually sell it to make it realized gain. So in other words, gusto yatang magpakita ang Bangko Sentral na kumita sila. Kasi nga yung I think part ng kita nila napunta doon sa Maharlika Investment Fund. I think if I remember right, may part doon na napunta sa Maharlika Investment Fund. That's why they need to show na may kita sila. That's why they have to realize the appreciation in the price of gold by selling it para ma-realize nila yung income. So, but it does not actually mean na ninakaw. It does not actually mean na ninakaw. Pero ito lang ang akin. Kung yung ang price ng gold is pataas ng pataas, ba't mo binenta ngayon? Di ba? Ito yung tanong ko. Kung ang price ng gold is going up and up, why are you selling it now? You hold it until you realize that this is the peak, this is the maximum. Or we're going to sell it na. Hindi pa naman peak . So in other words, hindi tayo naka-maximize ng income natin. Attorney, singit ko lang ito. Sabi ni Senator Tolentino, that time na panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, pwede mo lang daw magbenta ng ginto kung ang bansa ay nalalagay sa crisis. Pero ito, wala naman tayong crisis ngayon, pero nagbenta ng ginto nga po itong central bank. So, ang tanong ngayon, ang taong bayan, saan napunta yung pera na pinagbentahan ng ginto?
Kasi ganyan, ang ginto is part of our gross international reserves. So pag binenta mo yan, yung cash would still form part of the gross international reserves. So, yun yung sagot ko dyan na binenta mo, kumbaga isang asset, pinalitan mo ng another asset. So yung asset na gold, pinalitan mo yung asset na cash. So it's still the same. It's still part of the gross international reserves. Pero actually, ang central bank, I think is allowed by law to conduct Sell. operations like that. Buy and sell. Oo, buy and sell. Sell. Ito ko yan, mga kababayan. Looking at it from a deeper perspective, ha? Kasi ang nakikita natin, ang Bangko Sentral nagbebenta ng ginto. Tapos kini-question natin, bakit nagbenta ng ginto? Sabi ko nga, pataas ang presyo ng ginto. Ba't kayo nagbenta ngayon? Tapos ang tanong ng tama, nasaan yung pera? Of course, it's just one asset, gold, exchanged with another asset called cash. Okay. Pero ito yun, ang bigger perspective, deeper understanding. Walang tiwala ang taong bayan kay Marcos. Dahil kahit pa normal na operasyon ng Bangko Sentral yan, iba ang nasa isip ng taong bayan. Yun yung that's what I want to point out, mga kababayan, na even if it may not be prudent on the part of the Bangko Sentral na ibenta yung gold natin, exchange for cash. It may not be a prudent action, but it is legitimate. Normal yan na operation ng Bangko Sentral. Pero ang nasa isip ng taong bayan, nanakawin na naman ng mga hinayupak na to. So that means wala talagang tiwala ang taong bayan sa mga Marcos at Romualdez. Kaya nagkakaganyan. Yan ang lumalabas na narrative ng taong bayan. Dahil wala silang tiwala. Yun. So very klaro talagang wala. Na makikita naman po natin sa survey kahit sa tumikot, talagang wala na hong tiwala ang taong bayan. Attorney, ito ho, napakalaga. This assumes greater perspective because yung survey, nababayaran. Nababayaran yung survey. Kilala ko si Lisa Marcos, mga kababayan. Nung tumakbo ako noong 2019, ang una niyang sinabi sa akin, nagpa-survey ka na ba? She's, ano yan siya? She's a slave of surveys. Kumbaga, bilib na bilib siya dyan sa survey. So I would assume na kukontrolin niya yung surveys para ipapakita na marami pa rin nagtitiwala sa mga drug addict na nasa gobyerno ngayon. Now, itong reaksyon ng taong bayan sa pagbenta what is otherwise a normal banking activity of the Bangko Sentral na binigyan ng taong bayan ng ibang meaning, malaking question, yun ang survey na hindi nabibili ni Lisa Marcos. I just want to point that out. Yun. Attorney, eto marami ho ang magugulat dito kasi marami ho nagpapatanong sa akin ito eh. Ito yung ano eh. Kasi napansin po nila, ito daw hong presidenteng bangag ayon kay Cathy Binag, ano, ay mahilig sa party-party. Ayan. Mahilig sa yes. Ano, nakasama niyo po ito, attorney, marami po bang beses ito nakasama niyo, nakita niyo talaga mahilig sa party? Ito mag-asawang ito. Ito sinabi ko na to, Kuya Dan. Ito sinabi ko na to, ha? But by way of answering your question, so ako, I will not answer directly, ha? Hindi ko diretsohin. I'll give you examples para makita nyo. Because examples actually makes the answer credible. It gives an insight kung ano ba talaga nasa isip nila. Now, una kaming nagkakilala ni Mr. Marcos at ni drug addict at ni drug poser, si Mr. Marcos at si Lisa Marcos. That was May 2016. May 2016, I think May 14, 2016. Kasi the day after the election yun eh. Tinawagan ako ni dating Congressman Abacada Party List, si Jonathan De La Cruz. He's a good friend. Tinawagan niya ako, sabi niya, Glenn, tulungan mo kami dito sa Marcos headquarters. Kailangan namin ng mag-explain. So pinapunta ako dyan yung sa EDSA na headquarters niya dati for Vice President yun eh. So walang humaharap
sa kanila sa foreign at local media. So ako yung binala nila doon. Ako yung binala nila sa kanyon. So in-explain ko paano yung dayaan, ganito, ganyan. Then a few months later, I think that would be 2017. 2016 yun. 2016 nung magkakilala na kami. A few months later, kasi July ang birthday ko eh. Tatlo kaming magbe-birthday noon. Si Ivan Uy, yung secretary ng DICT, si Hubert Guevara, ang dalawang technical guys na kasama niya sa meeting ng Smartmatic. Pas ako. So kaming tatlo talaga. July kami. Ang isa July 6 or 5 or 6. 5, 6, and 12. Kaming tatlo. 5, 6, and 12 if I remember right. So si Ivan Uy tsaka si Hubert Guevara, yung namayapa ng si Hubert, sila yung dalawang technical guys na kasama ni Lisa sa meeting ng Smartmatic. So, binirtihan niya kami ng bahay sa Nara Street sa Forbes Park. Nagtawag siya ng banda, may mga tent doon, nandoon si Imelda Marcos, nandoon yung pamilya Marcos, bilang pasasalamat niya sa amin. So, yan yung propensity niya to throw parties. Actually, si Marcos at yung mag-asawa. So, ilang buwan pa lang kami magkakilala, tas you threw a party for us na? That's my question. Ilang buwan pa lang tayo magkakilala and you're throwing us a party. Tapos at that time, late akong dumating. Kasi, nag-meeting pa ako kay Senator Gordon at ang topic ay dayaan sa halalan. So, alam niya yun. Pagdating ko sa bahay, alas 10 na ng gabi, si drug pusher, hinarap ako at sinabi, you know, I made a party for you. It's 200,000 pesos. Tapos late kang dumating. Sabi ko, nagpaalam naman ako sa inyo that I'm going to attend the meeting ni Senator Gordon because it's also for your husband. Oh. Tapos lasing na yun si drug pusher at that time. Hawak-hawak pa niya yung wine glass niya eh. Natandaan ko yun eh. So you see, yung propensity nila to throw parties, hindi ilang buwan pa lang kami magkakilala, magkasama, tapos they throw us a party like 200,000 as if mahal talaga. So nilagyan pa niya ng price tag. So tapos pag birthday yan ni Marcos, meron niyang party palagi. I remember nung natalo siya, the year after, inimbita din niya kami. Pinapunta niya ako doon sa may Makati yata yun eh. Kunti lang yung pumunta doon eh. Iniwan siya ng mga kaibigan niya. Wala na niniwala sa kanya. Tapos yung nag-birthday din siya sa Manila Peninsula. Nag-birthday din siya sa Manila Peninsula. They also threw a party. So, and every Christmas, meron yan siyang party. Pero hindi ako dumadalo doon sa party nila pag Pasko. I remember sabi ni Marcos sa akin, ni Marcos Jr., si Bangag, well, it's not my loss. Pero hindi naman talaga ako, I'm not a party goer. So, hindi ako nag-a-attend. So, those are the parties I remember. Every Pasko, every birthday niya. Tapos, some other parties. Okay. So, yun Attorney, yung... may napapatanong lang po dito sa isa sa mga nanonood sa atin ngayon. Galing po kay Greg Ibanez Jr. Sabi niya, pakitanong po kay Attorney Glenn Chong kung ano po ang ground for impeachment. Ayan. Betrayal of public trust. That's one. Actually, yung betrayal of public trust, there are several grounds for impeachment. Hindi ko na maalala yung lahat. Pero ang catch-all talaga yan is betrayal of public trust. So anything that constitutes betrayal of public trust is impeachable offense. Example, nakipag-meeting ka sa may-ari ng Smartmatic na nagpapatakbo ng eleksyon. Inamin ni Lisa Marcos yun. Hindi naman, imposible namang hindi sinabi ni Lisa Marcos doon sa asawa niya. So that itself constitutes betrayal of public trust because we are a democracy. Elections is the fulcrum that holds that democracy together, that makes that democracy run smoothly. So, tapos ito, kandidato ka, tapos yung asawa mo nakipagkonsabahan sa nagpapatakbo ng halalan, that's an example of public trust, betrayal of public trust. Another,
cocaine addict ka. Cocaine addict ka. Never never na in-anticipate ng framers of the Constitution that a drug addict will occupy the most exalted office of the land, the highest public office of the land, the presidency. Wala yan sa intensyon ng framers of the Constitution na ang drug addict ay makakaupo dyan. So, either of these two can constitute betrayal of public trust. Pero attorney, hindi mangyayari ngayon yan dahil nga hawak po nila ang mayorya sa Senado at Kongreso. Malabong mangyari yan. Na magkaroon ho tayo ng impeachment. Kuya Dan, natawa ako sa isang comment dyan eh. Yung Duran-Duran, impeachable ba yun? Hindi po yun. That's not impeachable, ang Duran-Duran. Kasi, I know, kasi sinabi niya, di ba, dinonate yun? Dinonate yun? Dinonate yun. It might fall as a violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Pero hindi siya impeachable. Hindi siya impeachable. Violation yun ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act kung sino ang tumanggap ng donation na yon. Hindi pa naman natin na-establish yan, tumanggap eh. Kung somebody else could have accepted it and then siya, pinapunta lang siya doon, di ba? Parang, ang Duran-Duran was in a hotel in Newport. Newport ba yun? Marriott. Marriott, doon yung Duran-Duran eh. So, makaka-escapo si Marcos doon. Sasabihin niya, pinapunta lang ako doon eh. So, somebody else accepted the donation, ostensibly the donation. So, yun yung kasuhan ng graft and violation of Republic Act 3019. Okay. Attorney, meron pa. At ito yung, hindi ko makalimutan to, balikan ko lang yung medyo nakaraang buwan. Ito yung nandoon kami mismo doon sa KOJC Siege. I was almost 15 days na nandoon kami. Tapos nakita namin yung mga pulis doon, may mga baril, di ba? Tapos naglabas ng pahayag itong si bangag na presidente at sinasabing lahat ng pumasok sa KOJC walang mga baril, and inulit niya ulit ito na lahat ng mga pumasok sa loob ng KOJC walang mga baril, pero kitang-kita naman po sa video. Ano po ang masasabi niyo rito, attorney? Bakit ganun ho yung pahayag ho nitong presidente ho ng mga loyalistang bangag? Bakit kaya ganun? Hindi ba siya nakakapanood ng mga TV? Pinabawalan ba siyang manood ng social media? Ano sa palagay po niyo? Mukhang hindi niya alam eh. Tingin po niyo. There are several things that comes into my mind. Foremost is bangag na sagot. Bangag na sagot yan. Pangalawa is to tamad to find out the truth. Ganun na lang ha. You can easily find the truth kung okay, una, bangag answer o isang sagot ng isang bangag. Pangalawa, Marcos Jr. is so tamad to find out the truth. Pangatlo, Marcos Jr. is such a deceiver that even he himself is being deceived by himself. Diba? He is a congenital deceiver na siya mismo nadideceive na niya yung sarili niya. So, in other words, sobrang kasinungalingan. Sinungaling talaga. I mean, hindi na normal yung taong ganyan, diba? Hindi normal yung taong ganyan na nakikita mo sa TV, sa screens ng TV natin, sa mga screens ng mobile devices natin na may armas yung mga pulis. And for him to say na wala, not once but twice, nakahit-hit yan ng cocaine or congenital deceiver talaga. Which goes back to the issue na hindi si Inday Sara nang deceive sa iyo, Mr. Marcos. Ikaw ang nang deceive kay Inday Sara. Sa madaling salita, attorney, makikita mo sa kanyang personalidad na siya itong nandadaya, hindi tayo ang nandadaya o si BP Sara. Attorney, ito lang ko siguro mapanghuling tanong ko lang po sa inyo, baka mabala ko na kayo. Attorney, ano po ang aasahan po ng taong bayan kay Attorney Glenn Chong dito po sa parating na midterm election, since hindi po kayo tumakbo? Marami kasi nagtatanong sa atin dito, bakit hindi tumakbo? Sayang, iboboto namin si Attorney Glenn.
So ano po ang inyo pong gagawin at babantayan ng taong bayan, at ano po ang dapat namin gawin, attorney, para masamahan po namin kayo sa laban po ninyo itong parating po na midterm election? Kuya Dan, unang-una sa lahat, gusto ko magpasalamat sa lahat ng ating mga kababayan na nagtitiwala po sa akin. Kanina may nag-comment din po dyan. Sabi niya, congressman namin yan si AGC, maganda yung pamamalakad niya. I know na I gave my best sa mga kababayan ko sa biliran. Sa mga lahat kong nagtitiwala po sa akin, at patuloy na nagtitiwala, maraming salamat po. I will always treasure that trust na binibigay nyo sa akin because trust is earned. Hindi mo pwedeng angkinin yan. You have to earn it. And by giving that to me, I will take good care of your trust. Nakita niyo naman po ako, I have remained consistent. Hindi po ako tulad ng isang gobernador dyan na dati kasama namin sa Maisog, ngayon kasama na siya sa mga bangag. Meron ding isa na vlogger na kasama namin dati, ngayon kasama na namin siya sa mga bangag. So, in fact, actually, they reached out to me. Kuya Dan, ngayon ko lang to isinapubliko. Nag-reach out yan sa akin. Sometime galing ako ng Amerika. Kasi 3 beses ako napunta doon this year. December, July, and September. Itong July, pag-uwi ko. Thank you. Maliit kasi yung device ko eh. Hindi ko nakikita masyado, pero yung isa, taga-biliran. Thank you. Nag-reach out po sila sa akin. Gusto nilang makipag-usap sa akin dahil naiintindihan daw nila yung nararamdaman ko. In other words, naiintindihan nila na trinidor nila ako. Naiintindihan nila kung bakit ganito raw ako sa kanila. Siyempre, trinidor kayo eh. Hindi naman ako unang kumalas sa inyo dahil kung gusto kong kumalas at trumidor sa inyo, kayo ang mga trinidor. Una nyo ako sinaksak ngayon, hindi ko kayo tatantanan, mga tarantado kayo. So, nag-reach out yan sa akin. But hindi ko po pinaunlakan sila. Just like before, sa Smartmatic din, inalok din nila ako. Nag-hearing kami sa loob ng Senado. August 14, 2014, hindi talaga makalimot dyan sa date na yan. August 14, 2014. Nag-hearing kami sa loob ng Senado. Inalok nila ako. Tumigil ka na para wala ka ng problema sa biliran sa probinsya mo. So, pero hindi po ako lumuhod sa Smartmatic hanggang sila ang natalo. And I remain standing. In the same way ngayon, umalok itong nasa Malacanang na mga bangag, hindi ko sila pinaunlakan because I believe in my cause. I will always be consistent. And because of the trust you gave me, yun ang sinasabi ko, pinaka-iingatan ko ang pagtitiwala ninyo. Kaya hindi nyo ako makikitang laban kay Marcos ngayon, bukas, babaligtad na naman at kakampi sa kanila. That will never happen over my dead body. So ito ngayong parating na eleksyon, alam natin na mandadaya itong mga mandarayat ito. Idinaya na nga nila yung 2022 election nila. So the best way to stop that, para hindi manalo yung pandarayan na overwhelming nating iboto yung mga kandidato natin sa oposisyon. And I would ask you to vote for Vic Rodriguez, and especially, di dahil natin mga kabuntuan for unang distrito, first district of Leyte, iboto ninyo Hitita Nene. O nagwaray-waray na ako para mas maintindihan ninyo. Upay nga kulop iyong tanan mga kabuntuan ko, di datakloban, na first district of Leyte, kung pwede la, hamyo ko la iyo. Iboto ninyo Hitita Nene Amago, pagka congressman dila, sa liwanin na ito tambalos-dos kaya waray ito pinta. So ito yung gusto kong ipaglaban ng mga kandidato. Pero marami pa naman tayo. Si Congressman Sid Ongab, siguro Kuya Dan, pangalanan ko na lang yung mga kandidato ng opposition later kung sinong iboboto natin. I can vouch for Congressman Sid Ongab. And kung sino pang tatabo, I'm sure tumakbo siya. Of course, si Paulo Duterte, they're running. Of course, si Mayor Duterte, kasama ko na sila eh. So,
For national office, ito yon si Attorney Vic, national office, itong si Tita Nini. Siyempre, ang kalaban si Tambaluslos eh. Of course, si Mayor Duterte, former president, si Baste, si Pulong, si Congressman Ungab, there. Kung kaya natin ibuhos ang boto natin para sa mga opposition candidates, ibuhos po natin. Because that is one way na mapilayan talaga natin ng gusto ang mga bangag sa palasyo. Mapilayan talaga natin ng gusto yan pag binoto natin ng buo. Ibagsak natin ang ating mga boto doon sa mga opposition candidates. But it's one thing to win an election, it's another thing to get proclaimed. So yan ang nalalaman ko nung tumakbo ako. Isang bagay na mananalo ka sa halalan. Ibang bagay na ikaw ang maproklama. Kasi pwede ka pang matalo, pwede ka pang dayain. So etong pangalawang bagay, yun ang pagbabantayan natin. That's what I always, and I warn Miro, first time ninyo dito sa Pilipinas, don't give me the evidence because I will hunt you just like I did with the Smartmatic. So yun yung mensahe ko sa Miro. Wag na wag kayong pumayag. Nandyan na kayo eh. Kayo na yung nagpapatakbo ng eleksyon eh. So wag na wag kayong pumayag na dayain nila Lisa Marcos na mga drug addicts dyan sa palasyo ang halalan. Because pinakita ko na yan sa buong sambayanang Pilipino and the whole world. Kinalaban ko si Smartmatic for 14 years without let up. Hindi ako sumuko, hindi ako umatras, tuloy lang hanggang nanalo tayo sa tulong at awa ng Diyos. So that's exactly what I'm going to do with Miro if you happen to surrender the elections to Lisa Marcos. And I am determined to get evidence. I promise you. Last message, parting message po natin, Attorney Glenn, sa mga nanonood po sa atin ngayon. At ang dami ko nakikita, ba't hindi daw po kayo tumakbo? Talaga nakahanda po sila sa inyo. Parting message po, Kuya Dan, mga kababayan, I wish I could read your comments here. Ang gamit ko kasi sa mobile device na it's a gift to me. 2018 pa to yung telepono ko na to eh. And hindi ko nakikita yung comments po ninyo. But I know that may iba doon kanina, bravo. And I thank you. I thank each and every one of you na patuloy na nagtitiwala po sa akin. Tandaan po ninyo, hindi po ako politiko. I'm a fighter. I'm a warrior. And the only good thing about it is that I'm a warrior for you. I'm a warrior for the people. Kung pwede kong, at pinakita ko sa inyo ngayon na pwede kong isang tabi yung pagtakbo, yung ambisyon for the greater good. It's not my time. I know it's not my time. But when that time comes, pag dumating yung panahon na yon, basta ito lang ang mapapangako ko sa inyo, I will not actively prepare for it. Hindi ko yun hahabulin. Kung ano man yung posisyon na yan, ano man yung katungkulan na yan, hindi ko yan hahabulin. I will not effectively prepare for it. But when the time comes for me to cross that bridge, I'll cross it with you. Sa lahat ng mga tumulong, nagtitiwala sa akin, I'll cross it with you. Sama-sama tayo. Crossing over that bridge. Getting that victory for our people. Hindi ako nawawala ng pag-asa. One day, our people will win. One day, we will prosper. Maraming salamat po, Attorney Brave Attorney